Hello po. Hello po sa inyong lahat. Ngayon po ay 29 ng Mayo 2025 at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:10 ng umaga, araw po ng Biyernes. Nais ko lang mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa si Tibis ay arestado na sa Timor-Leste at maaaring ma-deport. Kaninang umaga ay may pinakita na nakasakay na siya sa sa Air Force jet ng Pilipinas. Aywan ko lang kung sasalubungin siya ng media. Hindi ko alam pero at least ay mayroong mga resulta, hindi ba? Maganda ang resulta na nangyayari. Of course, yung iba, binabasa ko rin yung mga comments sa YouTube. Doon sa mga comment section ay binabatikos nila. Opo, yung pagkahuli. Pero okay lang naman Ngayon, mayroon pang isang magandang balita ngayon. Yung si General Torre ay napili na, sang-ayon sa Malacanang, napili na as yung papalit sa PNP chief. At saka kagabi din ay may nabasa ako sa YouTube na pinalitan na si OSG, si Solicitor General Menardo Guevara. Yun nga wala namang kwenta yan Dapat noon pa yan Puro patutsada lang yan Ngayon ay ang title ko po ngayon ay ito nga Tibis arestado sa Timor-Leste at maaaring ma-deport. Baka ngayon o mamaya naandyan na sa naandyan na sa airport kasi nga kaninang umaga pagbukas ko ay mayroon ng sa YouTube may pinapakita ng mga larawan na kasama niya yung NBI director, nakasakay sila sa Air Force jet. Yan ang masasabi ko lang po dyan ay ang lahat kasi ay may hangganan o may katapusan. Yan po yan po ang dapat nating isaisip. Only God is eternal. Ayan po. Ang lakas o kapangyarihan ng tao ay lumilipas. Lumilipas po yan. Kaya dapat ay pag-isipang mabuti yung mga hakbang na gagawin. Katulad po yan, re-refresh ko lang po kayo, ano ba ang kaso dyan ni Tibis? Ay pinasukan niya yung bahay ni Digamo Pinasukan ng mga armadong lalaki. Ay grabe po yan. Maaring yung ambos ay pangkaraniwan na yan, yung sa kalsada. Pero yung papasukan mo po yung bahay ng may bahay, ay teritoryo na yan at maraming kaanak doon o maraming mga humihingi ng tulong, ganyan, ay iisa lang ang nakikita ko dyan. Ang inaakala niya, pinakamakapangyarihan na siya, na kahit mahuli siya o kahit na malaman na siya ang may pakana, ay wala rin mangyayari. Yun ang iniisip siguro. Opo. Yung sobra ang tiwala sa sarili. Parang ganyan kay Duterte,
na hinahamon pa niya noon ang ICC na hulihin na siya. O nung nag-guest siya doon sa lower house at saka dyan sa Senado, sa upper house, hinahamon niya na idemanda na siya. Aywan ko lang kung pakana niya yan para siya ay ma-detain sa Pilipinas. Ay pero hindi kumagat ang gobyerno ng Pilipinas, hinayaan na lang siya. Kasi nga yung mga biktima po ayaw na siyang idemanda. Si Duterte ayaw nang idemanda sa hukuman ng Pilipinas kasi wala din mangyayari. Alam nila. Ay hindi naman mga bubo yan. Yung mga kaanak ng napatay, wag na, sabi nila. Ipasa Diyos na lang. O kaya itong ICC, baka may pag-asa pa dyan. Ganun po. Bakit nagpapatay si Duterte? Kasi nga iniisip niya na siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ganun po yan. Kaya nga ako ay ang parating advice ko o ang nilalakad ko po dito ay Diyos lang po ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Only God is sovereign and He can do whatever He want. Ayan po. Pero ang tao ay umaakto kasi ang tao ay na parang Diyos ay. Hindi ba? Umaakto po ang tao na parang siya na ang Diyos. Kaya ganyan. Pinasukan yung bahay. Siyam atang napatay. At marami ang nasugatan. Hindi ba? Pang-10 si Digamo na namatay. Kaya nga at saka ang problema po dyan sa ganyang mga kaso, yung inutusan ay ililibre naman nila ang sarili nila. Kung nahuli sila, ay siyempre hindi naman nila aakuin yan . Kasi may mga pamilya din sila. May sarili din silang buhay. Kaya para gagaang ang sintensya sa kanila o para ilibre ang sarili nila, ay aamin na sila. Gagawin silang state witness. Kaya problema nung nagsugo. Yan nga ang parati kong sinasabi noon doon sa comment section doon sa Philippine Daily Inquirer. Kasi nakakalaban ko yung mga DDS doon. Nakita ko raw ba na si Duterte ang pumatay? Ay kako ang sagot ko dyan ay Biblia. Higit na mas dakila ang nagsugo kaysa doon sa isinugo. Hindi ba? Tinanong ko siya yun ang reason ko Higit na dakila o mas dakila ang nagsugo kaysa isinugo. Kasi alipin lang yung isinugo o bayaran lang yun o siguro tumatanaw na utang na loob dahil maraming pabor ang nakuha o kapritsyo o mga sari-sari po yan mga posisyon sa gobyerno. Kaya tumatalima yung isinugo. Higit na dakila ay nasa Biblia po yan, ay labanan na lang nila yan labanan nyo kako yan. Labanan nyo yan. Ang tanong nila kasi sa akin kung nakita daw ba si Duterte na siya ang pumatay. Ay, bakit pa pag-uusapan yan? Higit na dakila ang nagsugo kisa dun sa isinugo. Hindi ba? Kaya nga basta ang nilalakad ko po dito ay yung mga tao na hindi nakikinig sa salita ng Diyos, katulad ng ganyan, ay ako alam ko na ang lahat dito sa mundo ay lumilipas maliban na ang Diyos.
hindi lumilipas. Pero yung mga posisyon, mga kapangyarihan, mga tao, lumilipas ay. Hindi ba? Nagkakasakit, humihina, namamatay. Ganun po yan. So, kung naintindihan mo yan, ay hindi ka gagawa ng masama. Yung talagang masamang masama. Katulad yang ganyan ay kahit na ba galit ka sa isang tao, ay bakit papasukan mo yung bahay, hindi ba? Hindi ba? Papasukan mo yung bahay. At saka, alam nyo mga kababayan, mga minamahal, yang ganyan kasi mga tao, may mentality yan na nag-iiwan pa sila ng isang marka para makilala sila ang nagpagawa. Ganun po yan eh. Aywan ko lang kung bakit ganun, pero ipakita doon sa namatayan o doon sa pamilya ng namatay na ako ito indirectly, pero mag-iiwan sila ng marka. Oh. Aywan ko lang kung dahil nasisiyahan siya o standard procedure na yan, basta ipapaalam niya na sa aking galing yan o ako ang may pakana yan. Mag-ingat kayo o sumunod kayo sa akin. Parang ganun po yan eh. Hindi ba? Pakinggan nyo po yung mga sinasabi ni Duterte. Ilang bisis niyang pinapatay na sinasalita na siya ang nagpapapatay. Oh. Pero kung kukunin na ang detalye, kailan pinatay, sino ang pinatay, sino ang isinugo, wala na eh. Pero nag-iiwan siya ng mark na itatanim sa isipan ng tao na ako ito nagpapapatay. Oh. Nung tinanong siya ni Ontiveros ng Duterte, wala na eh. Kasi nga, pwede na siyang kasuhan kung sino yung pinatay, sino ang isinugo, hindi ba? O ilan ang ibinayad. Ay, hindi niya sasagutin talaga. General term lang. Ako ang nagpapatay, hindi ba? O ay sino yung pinatay? Wala, hindi ba? Kaya hindi mo rin maidemanda eh. O ganun po yan. Pero bago ko po ibigay yung Bible verse, ay hayaan nyo muna po na pasalamatan ko po itong mga sumusubaybay sa atin at salamat po sa inyong lahat. Ito po sila si Rosana Narumi ng Japan, Ulalya ng Bacoor, Pampanga, salamat po. Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Barin, Will Utaib ng Laguna, Nilson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Josyalan, Ilinita Sklapler ng Germany, Bin Puno, Leti Peralta ng Mamboro Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Colio, Quertiquio, Juna M, Rinaldo Abintino, Mer Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburque, Pleaser E. Duarte, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Soledad Di Maculangan, Brenda Martin, C.G. Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Bos Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, B.T. Velasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Abila, Danilo Magno, Carl Arman, Salvi Ibanez, Domos Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, User P.O. Cyril Andres, Hermihinil Dugardi, Robin Delpin, Mama Gina, Lanzo Mintag, Leonardo Acebis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at subaybayan. Ito po sila
Michael Apasibi Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Atat Ago, Dame Diyos Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Ka Waldi Carbonil, Attorney Silo Magno at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. At nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tuloy-tuloy na po tayo Ito po ang mga verse na isi-share ko sa inyo na dapat intindihin natin para hindi tayo makagawa ng ganyan. Yung papasukin yung bahay o yung residence ng may residence tapos papatayin yung may-ari ng bahay ay hindi po hindi maganda yun hindi maganda. Ito kasi Psalms 90 verse 2. Ang nakasulat po dito ay sabi niya, before the mountains were brought forth, or ever you have formed the earth of the world, even from everlasting to everlasting, you are God. Yan po nakasulat. Before the mountains were brought forth, or ever you have had formed the earth of the world, even from everlasting to everlasting, you are God. Yan po ang nakasulat. Bago daw natatag yung mga kabundukan o bago nagawa yung dust of the earth, yung earth o yung kasi galing tayo sa putik hindi ba? Sa dust tayo galing ay bago nagawa pa yung dust, ay from everlasting to everlasting, you are God. Ayan po sige at maintindihan naman yun, hindi ba? 1 Peter chapter 1 verse 24, because all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of the grass. The grass withers, and its flowers falls away. Yan po nakasulat. Because all flesh is as grass, and all the glory of man as the flowers of the grass withered, and its flowers falls away. Ayan po. Ang tao raw, lahat ng tao ay parang damo lang parang damo. And all the glory of man is like the flower of the grass. Sa iba, of the field, Yun daw, yung nagpapaligaya sa tao ay para lang itong flower, bulaklak ng damo. The grass withered, natutuyo yung damo, natutuyo yung damo at yung flowers niya ay nahuhulog sa lupa, falls away. Hindi ba? Ganun lang po yan. Biblia po ang nagsasalita niyan ay totoo po yan. Lumilipas po ang tao. Lumilipas. Pati nga yung tinatangkilik niya yung glory of man, lumilipas Opo. Daniel 2 verse 21. And he changes the times and the seasons. Sino po ito? Ay Diyos po ito
and He changes the times and the season. He removes kings and raises up kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding. Yan po ang nakasulat. Pero ang kaya ko pinili ito ay He removed kings and set up kings and kingdoms. Ayan po sa ibang translation po o sa ibang version ay He set up kings, He removed kings and set up kings. Ayan po. Siya ang nakakabahala dyan. Power and authority belongs to God. Yan po ang nakasulat din sa Biblia. Kaya ito pong mga halimbawa ay naging gobernador o naging congressman o naging presidente at umabuso ay may kalalagyan po yan. Kasi nga may Diyos po may Diyos. Ngayon ay baka sabihin namang iba na walang Diyos. Mga pilosopo po ay wala po kayong excuse. Kung yun ang iniisip nyo, you have no excuse, sabi po ni Paul. Kasi nga, naandyan ang araw naandyan ang kabundukan, naandyan ang dagat. Obserbahan mo lang yan, mga bituin sa langit, mga buwan. Paano nagawa yan? Kaya ang sabi ni Paul, naandyan ang ebidensya Sabi ni Paul, sa Romans, doon niya sinabi yan kahit na walang magkwento sa'yo na may Diyos, kahit na hindi mo mabasa na may Diyos, kahit na walang magturo sa'yo o magtuturo sa'yo na may Diyos, makita mo lang yan yang kapaligiran mo, hindi ba? Alam mo na may Diyos. Pero nga kung minsan mataas ang tao kaya ganyan po ang nangyayari. Opo. Palalo ang tao o kaya naligaw po ang tao. Naligaw at hindi makatugon doon sa kaluwalhatian ng Diyos o hindi nakaabot. Ganun po yan. Kaya kailangan po natin ang Redeemer. Ay kaso naman yung iba naman ay hindi ba? Yung iba ay ayaw ganun na lang po sige po at hanggang dito na lang at sana sa ating pakikinig ay may natutunan po tayo at dinadalayan ko po sa Panginoon na sa ating pakikinig ay bigyan niya tayo ng wisdom. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.